Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon, kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Pwede hindi nyo sinang-imbestigahan noon. Ang point ko, wala na rin kayong maitatama sa sangay ng pamahalaan. Hindi nyo naman po pwedeng sabihin na guilty ka kay Buloy kaya dapat ka makulong sa Senado. Wala pong ganun. Wala po kayong kapangyarihan na kaya nyo lang mapapakulong si Kibuloy kung hindi pa rin siya atin. Kung umattend. Kasi sa mata ng tao, malimbawa, maganda yung pagkakasalang nyo kay Kibuloy. Meron na po kasong ganyan. Halimbawa po si Dilima. Sinalang natin yan. Sinalang yan sa... Ewan ko kung sa Senado kung nasalang. Pero yung sa House of Representatives, sinalang si Dilima. Diyan natin natuklasan, si Dilima umamin na may relasyon sila ni Dayan. Diyan din natin natuklasan na si Jonel, di ba? Ano tawag sa ni Dilima? Ni Senator Dilima. Jonel, di ba? Diyan po natin natuklasan yan eh. Kaya isip natin, may kasalanan to si Dilima. Pagdating nung... Kaya wala po tayong ka-question bakit siya nakakulong. Kasi una, senador po siya. May kinalaman po sa gobyerno yung senador eh. Ang tanong ko po, ano po ugnayan ni Kibuloy kay Pangulong Marcos? O sino mang ahensya ng pamahalaan? Bakit po natin sila pinag-aaksayahan ng pera ng taong bayan? Nalinaw na po yan ni Marcoleta eh. No? Dapat hindi iniimbestigahan yung mga pribadong kumpanya, pribadong tao, lalo na't walang kinalaman sa... Si Napoles, pribado nga, pero ang binibintang sa kanya, kaya siya iniimbestigahan, dahil yung ginamit niyang mga pera ng taong bayan, trophy dap. Yun po yun. Yun po yung pagkakaiba. Ngayon, ang tanong ko, meron po bang pera ng gobyerno ni Marcos na involved? O meron po bang ginagamit po ba yung gobyerno ni Pangulong Marcos dito sa mga aktibidad ni Kibuloy? Kung wala naman po kayong bintang na ganun, bakit nyo po hindi sa proper court? Ako, konti lang po alam ko, hindi po ako abogado, baka sabihin nyo. Hindi po ako naniniwala, hindi ko nga siya dinajudge eh. Ang sinasabi ko, ano kinalaman ni Kibuloy sa gobyerno? Bakit natin siya iniimbestigahan sa Senado? Pwera na lang kung sasabihin nyo si Marcos at si Kibuloy magkasabwat. O yun, pwedeng imbestigahan nyo, anong sabwatan nila. Wala po ako naririnig na ganun. O kaya si Martin at si Kibuloy ay magkasabwat. Di po ba? Inaakusahan nyo na naman ako. Wala nga akong sinasabi kung guilty siya o hindi siya guilty. Oo nga po, marami pong hindi nagbabayad ng buwis. Pag hindi po yung korte. Ililinaw ko sa inyo, no? Ang Senate at ang House of Representatives, hindi yan korte. Bakit po sila nag-iimbestiga? Titingnan po nila kung may kakulangan sa batas. Di ba? O ngayon, or kakulangan sa batas or yung oversight function nila. Ano po yung oversight? May mga tao sa gobyerno, may mga ahensya sa gobyerno, baka naliligaw ng landas. Ang tanong, ito po ba ay ahensya ng gobyerno si Kibuloy? Meron po bang ahensya ng gobyerno ni Marcos ngayon, ni Pangulong Marcos, ang involved kay Kibuloy? Kasi nagtataka ko bakit po yung walang involvement? Tignan niyo yung Parmali. Kasi ang bintang sa Parmali, di ba? Nakopo niya yung mga kontrata nung panahon ng pandemya, nakopo ng Parmali. May kasabwat siya sa gobyerno. Ang tanong ko po, sino po kasabwat ni Kibuloy sa gobyerno ni Marcos? Bakit po tayo nag-aaksaya ng panahon para pag-imbestigahan si Kibuloy sa Senado? Meron po bang ugnayan yung gobyerno ni Pangulong Marcos sa kay Kibuloy kung may ginawa silang krimen ba? Parang pamimiloso po lang yung tanong ko, pero ganun po talaga yun. Bakit nyo po inimbestigahan ng yung Parmali?
Kasi ang Bintang sa Parmali nakikipagkutsabahan sa mga taga yung DBM. Yan. DBM ay ahensya ng pamahalaan nung panahon ni Pangulong Duterte. Bakit inimbestigahan si Napoles? Kasi nakipagkutsabahan sa mga congressman at sa mga senador ng mga tao sa pamahalaan. Bakit inimbestigahan si Kibuloy? Sino po yung kakutsaban niya sa gobyerno ni Pangulong Marcos? Anong ahensya? Kasi kung wala, hindi po pwede na lahat ng private citizen ay imbestigahan natin sa Senado. Exclusive po yan. Yung HOR tsaka Senate. Na para po yan sa mga may kinalaman sa ahensya. Hindi po kasi siya korte. Bakit pa po tayo nagkukorte kung lahat po ng private na tao nakagawa ng krimen sa pribadong tao ay dadalhin natin lahat dun sa Senado. Ngayon, itong Senado na to ngayon, itong mga masyadong involved tayo ngayon. Di po ba? Kung di yan, political lang po yan. Alam naman natin na malapit si Pangulong Marcos ay Pangulong Duterte kay Kibuloy. Kasi wala po ako nakikita ugnayan ni Kibuloy kay Pangulong Marcos. Si Pangulong Marcos po ang nakaupo ngayon. Pwera na lang kung may akusasyon na ninakaw ni Kibuloy o kasabwat si Kibuloy sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Meron po ba? Alam ko sexual po ang binibintang. Yun lang po yung question natin yan. Ikalawang question natin yan. Paano po pagka yung eto ang problema Halimbawa po yun. Yung kay Dilima, alam natin na may mga nasaksihan natin sa hearing. Yung mga lagay-lagay, di ba? Naroon yung mga, ako po, nagpapapasok po ako, nagko-concert kami sa loob ng Bilibi. Doon may concert Pinapayagan ni Dilima yung concert dahil, yun nga, yung Bintang nakaka-produce ng milyon-milyon. No? Tapos yung mga testigo may mga testigo tayong narinig. Sa madaling salita, nasaksihan natin, tapos bigla nung nagpasya yung mga korte, bakit nakalaya si Dilima? Nasaksihan namin, may kasalanan yan. Di ba? Yun yung problema natin Nalaman natin nasabaybayan natin yung mga testigo ni Dilima dahil televised Pagdating, pinalaya si Dilima, nakakapagtaka kasi hindi naman televised yung doon sila sa korte na. Baka yun yung habol, yung televised o yung nasa media, nasa social media. Hindi ko po pinagbibintangan kung sino man po may pakananyan, si Risa Ontiveros sa may pakananyan. No, hindi ko po binibintang na ang purpose nyo lang ay sumikat kayo. Hindi ko po yan sinasabi na yan yung purpose ni Risa Ontiveros. No? Pero kung ano yung purpose? Makakagawa kayo ba ng batas? Na bagong batas? Para lang dyan sa kaso ni Kibuloy? Or mabibigyan nyo ba ng katarungan yung mga lumapit sa inyong testigo? Alam ko, makakapagbigay lang sa kanila ng katarungan ay dun po sa korte. Kasi hindi po nila pwede sabihin, guilty ka. Kibuloy, guilty ka. Wala pong ganung kapangyarihan yung Senado. Okay? Okay. Punta po tayo rito sa isa pa. Tuwan-tuwa po sila. Halos lahat po, ito na naman ang laman ng mga ibabalita. Ito kasi lahat ng laman ng dyaryo ngayon, no? Okta. Teka lang. Hindi ko po kino-question yung Okta. No? Magtapatan tayo. Wala po akong problema sa Okta search. Isa po yan sa mga legit. No? Legit na, Kaya, hindi po tayo, consistent tayo Pabor sa atin ng survey, hindi pabor. Basta yung sinasabi natin na apat na survey company, yan po ang pinaka-reliable. Ano-ano po yan? SWS, Pulse Asia, Publicus Asia, tsaka tong Okta Search. Okay, sabi ng Okta Search, sa kanilang research, 59% want Philippines to rejoin ICC. Okay. Tanong, pag po ba tayo nag-rejoin? Halimbawa, sinabi ni Pangulong Marcos, marami palang may gustong bumalik tayo sa ICC. Ang tanong, pag ba bumalik, pwedeng imbestigahan na si Pangulong Duterte? Hindi po. No? Kasi wala silang jurisdiction Ngayon, kung ngayon tayo babalik, ang simula uli ng jurisdiction nila kay Pangulong Marcos.
O di bumalik tayo nang ang unang makasuhan diyan uli si Pangulong Marcos. wala kaming problema diyan eh. Baka hindi nare-realize ng mga bugok na mga BBM at tambaluslos followers na pag bumalik tayo ngayon, ang pwede lang kasuhan yung presidente magmula ngayon. Yan po si BBM. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.